ang creatinine sa blood, no? Don't always mean you have a kidney problem. Tandaan nyo yan. You should know bakit tumaas. May mga rason. Hindi agad na, oy, kailangan mo ng i-dialysis na kasi mataas ang creatinine. Seryosohin ito. Not all high blood creatinine level don't always mean you have a kidney problem. Kaya i-dialysis ang isang tao because na-fail ang both kidney. Hindi na talaga nag-work yung both kidney. So there are some patients na working pa ang kidney, nakakaawa. So, dinadialysis na kaagad. Working pa both kidneys. How? Malalaman. Paano malaman na working pa? Later on, malalaman nyo. So, hindi ibig sabihin na tumaas ang kriya mo, eh, i-dialysis ka na kaagad. Okay? Maybe because by dehydration. Of course, yung mga taong tamad uminom ng tubig. Okay? Very important ang water. Why? Dehydration is one of the cause para tumaas ang creatinine. Kaya nga meron tayong tamang formula. Ilan ang water na inumin natin because everyone has different BMI. Hindi po 8 to 10 glasses. It depends on our BMI, the body mass index. Okay? Paano pagkuha ng tamang tubig na inumin within 24 hours? May formula yan. Okay. So, Kuya Egay, you can participate. How to get the formula. Paano makuha yung tamang water intake every day. So, give the formula, Kuya Egay. Para, paano hindi po 8 to 10 glasses lang. Your weight in kilo times 2.5, 2.2 rather, para maging pounds, times 0.5, then divided by 24. Ang ano po yung lumabas na answer, yun po yung kailangan yung tubig. Your weight in kilo times 2.2 times 0.5 Divide 24 hours. kahit 24. Kung ano po yung answer, yun po yung tubig na kailangan nyo inumin within a day. So, thank you, Kuya Egay. So, yun yung tamang formula to get the right amount of water. Kaya nga, divide 24 weight, mag-kilo kayo, ilang kilo kayo. Let's say, for example, 50 kilos kayo, times 2.2, times 0.5, and then divide 24 hours. That's the amount of water needed sa body mo. Okay, why? To prevent dehydration. Not enough right water intake can lead to dehydration. Okay? Kapag dehydrated yung isang tao, may posibilidad na tataas ang creatinine. Okay? Muscle disorders or injuries. Yung may mga muscle disorders, stiff muscles, nagkakaroon ng mga disorders, yung magkaroon ng muscle atrophy, okay, or muscle injuries. Yan din po ay isang indicator kung bakit na tumataas yung creatinine ng isang tao. Okay? Muscular dystrophy, yan, yun yung sinasabi ko. Nawala ng lakas yung muscles. Intense exercise. Okay, paalala. Yung mga nagsusobrang pag-exercise, nagpapalaki ng muscle, they are prone to high creatinine. Intense exercise can lead to high creatinine or diet high in meat. So these are the factors, no, na pwedeng tumaas ang creatinine. Kaya hindi lahat ng tumaas ang creatinine ay kailangan ng i-dialysis kagad. Ulitin ko, nakakaawa sa panahon ngayon. Sikat na sikat ang dialysis center. Kahit sa mall, ang dami-daming dialysis center. No? Ito yung mga indicators kung bakit tumaas ang creatinine. Okay. Bago kayo mag-subject to dialysis, later you will know bakit kailangan ko na magpa-dialysis. Meron kong pinaka-best indicator, hindi yung tumaas lang ang creatinine mo or the BUN mo, iba, mag-dialysis ka na. So, these are the factors, no, na
this is the indicator kung bakit tumaas ang creatinine. Okay? So, tandaan nyo to. Certain health problems in pregnancy can also cause increase in creatinine. O sa mga pregnant women, pag meron silang mga health problems during pregnancy, posible din na tumaas ang kanilang creatinine. Okay? So, careful. How does the body get creatine? Ito yung creatine, no? Importante ito because this is an energy reservoir. Creatine is an energy reservoir to the muscles, skeletal muscles. So the body makes it. Di ba sinabi ko nga kanina, yung ating liver, yung ating kidney, ating pancreas, make 1 to 2 grams of creatine per day. Saan? Ano ang source para gumawa sila? Through the amino acid. Yung kanina, pasalamat tayo sa red pine, merong arginine, may glycine, may methionine. So that is enough para makagawa ng 2 grams, no? 2 grams, 1 to 2 grams of creatine per day. That's enough para yung liver natin, yung pancreas, yung kidney, makapag-produce siya ng creatine. Because again, creatine is an energy reservoir. Okay, saan pa natin makukuha? From whole foods. 1 pound of beef will give you 1 gram of creatine. Ulitin ko, only 1 pound of beef will give you 1 gram of creatine. And kinain mo isang bowl. What will happen? Supplement, creatine monohydrate provides 3 to 5 grams of creatine per scoop. So, wag na to kasi sometimes yung supplements na to, pag hindi natin alam yung levels ng creatine natin, it might lead to raise the high creatine. Okay? So, ito yung mga magandang indicators. The red pine ay meron po siyang kakayanan para yung ating i-support niya, yung ating liver at kidney at the pancreas para mag-produce siya ng creatine. Ulitin ko, yung amino acids na yun ay napaka-importante. Pag wala yun, hindi makakagawa itong mga ito. Alright. 8 foods high in creatine. Ito yung mga high in creatine foods. Steak, so 4.5 or 1 kilogram. Okay. Salmon, ito yun. Ito yung foods high in creatine. Pwede natin kainin to. Okay. Pero sa tama lang kung amount, no? Hindi sobra-sobra. Why? Magkakaroon siya ng waste product na creatine. Too much creatine can lead to creatinine waste product. Okay? So, ito yung mga good source of creatine. Okay? Aside from amino acids, so we have these foods high in creatine. So, ano lang ba ang dosage? 20 grams divided into 4 daily intakes. So, 5 grams in combination with carbohydrates and protein. So, ito lang po ang needed. 20 grams divided into 4 intakes. Pero yung ginagawa natin, sobra-sobra. Kaya, pag yung mga taong gustong-gusto nila ng mga too much na ganito, especially yung karne, so, congratulations, later on, sobrang taas ng creatinine. Okay? Side effects might include dehydration, upset stomach, and muscle cramps. Again, tanda natin si creatine, this is a source of energy in the skeletal muscle. So, too much of creatine can lead to waste product creatinine. Okay? So, ano pa? Etong mga nagtitake ng whey protein. Okay, whey protein. Ano nyo po ba ito? Marami po ako na-encounter na ganito. Actually, 2020, during pandemic, may na-meet po ako dito. Parang pastor ba yun? Hindi ko maalala kung pastor siya. Or kaibigan siya ng pastor. Ang ginagawa niya, palagi siyang nag-weightlifting. Yung nag-gym. Yung mga nag-gym ng papalaki ng muscle. Madalas nila itong tinitake. Kasi tumutulong ito magpalaki ng muscle. But hindi nila alam na ito ay pinaka number 1 cause kung bakit tumaas ang creatine. No? So, pag may mga kaibigan kayo,
too much intense exercise, too much weightlifting, papalaki ng muscles. Remember, creatine is proportional to the muscle mass of a person. Kung gaano kalaki yung mga muscles mo, ganun din ang creatine, proportional siya. But, iinom ka pa ng ganito, okay, kakain ka pa ng mga meat na mataas ang creatine, that's why congratulations, later on, you have high creatinine. So, pag may kakilala kayong ganito, mga kaibigan na umiinom ng mga ganito, dapat alam nila, kailangan meron po talagang management sa mga medical or sa mga sports na alam nila kung ilan lang ang amount na intake. Hindi yung intake ka ng intake ng ganyan. Akala mo safe yan. No. Okay? So, this is the normal creatinine clearance by age. Okay. 18 to 29, ito yun. 78 to 161 ml. Okay. 30 to 39, ito yung normal. So, by age, clearance by age, ito yung normal creatinine level ng isang tao. Alright. The most common causes of long-standing chronic kidney disease in adults are high blood pressure and diabetes. Sinabi ko to kanina na bakit nagkakaroon ng chronic kidney disease yung adults. Because of this, high blood pressure and diabetes. Other causes of elevated blood creatinine levels are certain drugs. Okay, tandaan niyo ha, ang pagtaas ng creatinine, lalo na sa mga mataas ang blood pressure, uncontrolled, no? Kasi nga, poor blood flow, and dehydrated pa, kulang pa sa water, diabetic, sobrang lapot ng dugo. Again, kanina, isa siya sa nagpapataas ng creatinine, poor blood circulation. Certain drugs, for example, imipidine, yung Tagamet, trimethoprim, sulfamethoxazole, Bactrim. Ayan, pag itong mga gamot na to, and other drugs, prolonged use, prolonged intake of synthetic drugs can lead to elevated creatinine levels. Can sometimes cause abnormally elevated creatinine levels. Nagkakaroon ng abnormality ang creatinine level. Serum creatinine can also transiently increase after ingestion of a large amount of dietary meat. May karne. Diba ilan lang kailangan? 20 grams. Divide by 4 pa. Pero anong ginawa natin kain? Lamon. Kasi gusto ng meat. Okay. Okay lang, mag-meat ka. Okay. Ilan lang ang kailangan na intake natin ng meat? 20 grams. Divide 4 pa. So, nutrition can sometimes play a role in creatinine measurement. Okay? So, sana magiging seryoso po tayo dito, lalo na sa mga mahilig sa meat, no? Kasi siya po, isa po siya sa cause kung bakit tumaas ang creatinine level natin. Alam nyo, during this health talk, minsan yung iba hindi nila siniseryoso. Okay lang yun, health talk lang yun. And then pagdating ng time, saka mo lang maalala. Tama pala. Sana, di ba lagi sinasabi, prevention is better than cure. Kailangan magiging maingat po tayo kasi useless yung ating ginagawa natin health talk dito. Hindi natin papagpulit. No? Meron pa ako isang gustong pasalamatan na nakikinig dito. Si Sir Alexandre Papa. Grabe yan. Kung ano yung health talk ko, kung yung mga tinuturo ko, sinusunod niya, no? Sinusunod niya. That's why, kung makita niyo po si Sir Alexandre Papa, matindi po ang kanyang health issues before. Okay. Siya po ay isang swimming, nandyan siya, tikinig, instructor. Okay? Oh. Kaya, sir, mention muna kita because na-appreciate kita. Every time na naririnig ka, alam mo, bro, sinunod ko yung mga tinuro mo. Sabi ko gano'n, dapat gano'n tayo. Hindi yung hanggang pakinig lang tayo. We go back to the Bible. Ano sabi ni Lord? Be not the hearers of my word only, but be a doer. Why?
Useless to. This is all about, yung inaral natin dito, this is the true wealth. Ito yung totoong kayamanan natin. Dapat aralin natin para hindi tayo mapahamak pagdating ng time. Hindi yung narinig mo lang, pero wala kang ginawa. Kaya sa totoo lang, mula nung nag-help ako, kung ano yung hindi tama, kinukure ko talaga. Kaya lagi ko sinasabi nila, useless yung pagtuturo natin. Useless yung pag-impart natin kung tayo mismo hindi natin ginagawa. Okay? So, be careful sa meat. Ang kailangan lang is 20 grams. I-divide mo pa into 4. So, malaki po ang contribution ng dietary meat talaga pagdating sa creatinine. Okay? So, causes of increased creatinine level. Okay, blocked urinary tract. Hindi lang sometimes, marami pong nag-complain, may UTI. That is number 1, blocked urinary tract. It means, yung kidney mo ay hindi na maayos ang functions. Yung glomerulus sa loob ng ating mga kidney. That's why nagkakaroon ka ng mga urolithiasis. It means, the ureter nagkaroon na ng crystals. And that is an indication to increase the creatinine level. So, kidney problems, such as kidney damage or failure, yung massive kidney, and then infections or reduced blood flow. See, reduced blood flow because of poor blood circulation, because of the toxicity of the blood. Kaya nagkakaroon ng reduced ng blood flow. Loss of body fluid, dehydration, muscle problems such as breakdown of muscle fibers, rhabdomyolysis, okay, yung na-damage yung muscles, that can also lead to increased creatinine. Problems during pregnancy such as seizures caused by eclampsia or high blood pressure caused by preeclampsia. Nephrotic syndrome, yung nephrons, nagkakaroon na ng inflammations. Diabetic nephropathy, be careful, diabetic. Kadalasan po na nadadialysis are those diabetic and high blood pressure na uncontrolled, hindi nila inaayos. And then renal failure. Okay? So these are the causes kung bakit tumaas ang creatinine level. Causes of high creatinine levels, too much high intake of meat. Ulitin ko, ilan lang kailangan natin? 20 grams. I-divide pa into 4. Yun lang ang need. Hindi lamon. Ano pa ang cause? Nilagay ko na lang sa picture para madali intindihin. Yung excessive exercise, too much exercise, papalaki ng muscle, can lead to creatinine level increase. Disease conditions like nephrotic syndrome, okay, large muscle mass. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung mahilig mag-gym, magpalaki ng mga muscles, okay, tataas po ang creatinine level. And of course, taking certain medications, antibiotics, and NSAIDs. Yung non-steroidal inflammatory disease. Okay? Ito yung pag too much intake of medications, antibiotics, and NSAIDs can also lead to high creatinine level. Okay? So, the signs of high creatinine. Ano ba yung mga signs? Pag mataas ang creatinine, palagi kang pagod. Palagi kang nahihilo. Parang nanlalambot, nanlalata ka. Pain in the abdomen. Palagi masakit abdomen. Cramps in the muscles. Palaging may cramping. Swelling on feet. So, these are the signs of high creatinine. So, alam natin yan. Kapag may swelling na, may edema na sa feet, wala kayong ibang isipin yan. Kung hindi, number 1 is the kidney functions. And the other one is may heart problem. Heart, kidney. Okay? Yan ang indications kapag may nakita ka ng swelling ng legs. Okay. Pinaka number 1 talaga pag may edema na ang lower legs, kidney, and then heart problems. So, be careful ha. Hindi yung laging sinasabi, ay kasi masyadong, yes, there are times na pag too much yung walang movement, especially kapag nasa travel ka, long period of time, nasa travel ka na laging nakalaylay yung paa mo,
that one can also cause swelling. Pero pag swelling na moving ka naman, that is not normal. It means your kidney or your heart and also the liver has problem na. Okay? So, cramping in the muscles is one of the signs ng high creatinine. Okay? So, kidney disease prevention. Paano ba natin ma-prevent yung kidney disease? Kasi nga, sobrang taas po ng cases ngayon. Parang ang ganda-ganda ng ginawang negosyo yung dialysis, no? Sobrang dami po. Kaya kawawa yung mga tao eh. Hindi naman talaga nag-fail yung both kidneys. Dialysis na dahil due to the lack of knowledge. Diretso na. Again, ulitin ko. Kapag ang isang pasyente ay dialysis, it means they are already considered as half dead. Okay? They rely in the dialysis, yung dialyzer, because both kidneys ay hindi na po. Once na kahit normal pa sana yung both functions, okay? Pero nagpa-dialysis ka, it means na bypass na yung functions ng original kidney mo at nandun na yung paglinis ng dugo mo ay nasa dialyzer na. Kapag tinanggal kayo sa dialyzer, ang isang pasyente malalaso. Hindi na siyang mamatay. Okay? So, chronic kidney disease. Bakit natin ito babanggitin? Because, if hindi ma-prevent yung pag-increase ng creatinine levels can lead to kidney disease. Okay? Chronic kidney disease. Can't always be prevented. Hindi natin to, But we can take steps to reduce the chances of getting the conditions. No? Stop smoking, healthy diet like low salt, low fat. Especially hypertensive patients, diabetic patients, low fat, low salt. Okay, LSLF, low salt, low fat. Cut down on alcohol. Okay, exercise regularly, at least for 30 minutes. Okay, be careful with painkillers. Okay, kasi yung painkillers po ay isa po siya sa nakakapag-aggravate ng CKD. Okay? So, what are the diets for kidney? So, sa mga may kidney failures. So, more water. Okay. Actually, sa mga dialysis, napaka-konti lang yung water na allowed nilang inumin. So, hindi po pwedeng painumin yung marami, yung may mga dialysis patient. Pero, paano ba natin maiwasan ang pagkakaroon ng CKD? So, we need to follow the diet because hindi po ito biro yung kidney disease. Number 1, kailangan hydrated tayo. Yung tamang tubig, kailangan inumin natin. Why? Kapag hindi tama yung tubig, lalapot ang dugo mo. Remember, one of the factor, ang poor blood flow, ay tataas ang creatinine. So, more water, alkaline water, not acid water. Lemonade, yung mga lemon, okay, baka naman yun yung lemon na yun ay nasa hanggat maaari, yung natural source na. Huwag yung sa mga nasa supermarket. Because lahat yan mga meron ng preservatives. Watermelon, orange, grapes, bananas, full wheat. Mga fruits and vegetables is good for the kidney. Okay? Ano yung mga bad para maiwasan? Iwasan natin yung mga bad para sa kidney, para maiwasan ang CKD. Of course, dapat less salt tayo para maiwasan yung kidney disease. And then processed meat, okay. Pagkain ka ng kain palagi ng processed meat, tosino, tapa, dilata, ano pa? Yung lahat ng processed meat. Yung mga, ano pa bang processed meat? Tosino, dilata, longganisa, lahat ng mga nasa dilata na may mga preservative, no? And then, excess meat. Sobrang daming meat na kinakain. Okay? Okay lang naman sa nakakain ka, pero sana yung araw-araw na lang din. Ay, may narinig ako dito dati. Actually, nagiging sila dito sa company. Ayaw nila kumain ng gulay. Ayaw nila kumain ng mga fruit. Kasi meat lang talaga sila. Meat eater sila kasi mayaman kapag meat ang ulam.
Ganun ba yun? But kawawa naman. Okay? Ang milk, no? Milk ay hindi po ganun ka-good pagdating sa kidney. Okay? Cheese, salty food, carbonated drinks. So these are the source na nakakasira sa ating kidney. No? Lalo na yung milk natin ngayon, GMO. Kaya sabi ko nga doon sa mga may sakit dito, so, umiinom naman ako ng milk. Bakit may osteoporosis pa din? Because ang ating milk ngayon ay hindi na yan healthy. GMO na kasi yan. Mataas ang steroid. Mataas ang mga hormones. E, paano ka gagaling? Diba? Inom ka na inom ng milk. Pero yung milk na yan, GMO naman. So, it's useless. Lalong na-aggravate yung sakit ng isang tao. Instead na osteoporosis lang, marami pang na-develop because of too much hormones, too much steroid na ini-inject doon sa nag-produce ng milk na to, doon sa mga baka. Okay, so kung gusto nating alagaan yung ating mga kidney, dahil hindi po ito biro, yung kidney failure, so ayusin natin diet. Kasi nga, sabi doon sa nutrition, ay meron po siyang malaking role pagdating sa ating kidney conditions, no? So, ingat-ingat tayo, huwag nating sundin. Gaya ng sinasabi ko, paalala, yung ating mata at yung ating pang-amoy ay kailangan i-control. Why? Kapag nakita ng mata ay ang ganda, ang sarap, at naamoy mo pa, automatic magre-release ang brain, the hypothalamus, ng certain hormones, and then mag-krok-krok-krok na yung tiyan mo. Pag nag-krok-krok-krok-krok na yan, maglalabas na yan ng laway, yung salivary glands. Naglalaway ka na. So, kapag mayroong mga lugar na pupuntahan, pikit ka na lang at magmask ka na lang para maiwasan natin yung too much lamon. Okay? So, bakit? Bakit ko sinasabi ito? Hindi ho biro ang mayroong CKD. Again, kapag na-dialysis na isang tao, yan po ay hindi na marireverse. Okay? They are already considered as half dead. Okay, so pag din-encounter tayong mga pasyente, no, hindi natin sila sinasabi na, oy, yun na po ang totoo. So, lifestyle modification. Ang kailangan para maiwasan yung pagtaas ng creatinine na siya ang cause kung bakit nagkakaroon ng CKD, we need to be careful sa ating diet. Okay, number 1 talaga ang diet. Kahit sa cancer. So, nutritional therapy. So, gawin natin yung tamang intake ng nutrition. Protein restriction. Okay? 0.6 to 0.8 gram per kilogram body weight per day. Diba? 20 grams divide mo ng 4. Yun lang. 20 grams na karne divide mo 4. Yun lang yung kaya na pwede mo kainin the whole day. And then, water restrictions. Intake depends on daily urine output. Ito yung sa may tamang BMI. Okay? So, nutritional therapy, ano pa? Sodium restriction. Diets vary from 2 to 4 grams depending on degree of edema and hypertension. Kapag hypertensive, pag diabetic, di ba like ko sinasabi, may heart problem, laging LSLS, low salt, low fat diet. Why? Too much sodium can also contract muscle. Okay? And then, kapag mataas ang sodium mo sa katawan, that could also aggravate in developing edema. Why? Ang sodium, meron pang nagsasabi, ay, nakakain ako ng maraming maalat kanina. Sasabihin ng mga kaibigan mo na wala ding alam. Ay, inuman mo lang yan ng maraming tubig. Diba, madalas naririnig niyo po ba yan? Ang dami kong nakain kanina maalat. Sasabihin ng ano mo, inuman mo lang maraming tubig, iihi mo yan. Nagkakamali po kayo. Why? Because sodium and water is my best friend. Okay. So, water flows, sodium follows. Okay? Mag-best friend ng sodium, ang salt at ang water. Kaya mali yung advice ng mga kaibigan nyo na kumain ka ng maalat, inuman mo lang ng maraming tubig para iihi. Hindi po yan iihi.
Why? Because ang sodium ang nag-hold ng water. That's why too much sodium, kaya nga pag diabetic at kapag hypertensive, kailangan less sodium. Why? Kapag mataas ang sodium mo, lahat ng tubig na iniinom mo, hindi lalabas sa katawan mo, i-hold yan ng sodium. Yun yung trabaho ng sodium, i-hold niya yung water. Hindi yan ilalabas sa katawan, hindi mo yan ihi. Saan yan? Doon yan magdideposit sa mga tissues natin. That's why, sa lower extremities, especially sa legs, nagkakaroon na edema. Means, edema, it is an indication that you have a high sodium intake. Again, huwag yung sundin. Yung pag, ay, kain ka ng tayo ng maalat, inuman mo maraming tubig, hindi po totoo yan. Baka later on, magkakaroon ka ng heart embolism because of too much water na na-hold ng sodium. Kaya nga, kailangan, pag inom ka ng tubig, make sure yung sodium ay hindi ganon kadami. Because water flows, sodium follows. Why? Na hinuhold ng sodium yung water, kaya hindi siya lalabas. Kaya, pag too much sodium, ulitin ko, you are prone to edema. Why? Yung kidney mo, hindi niya kayang i-release yung water because of too much sodium. Sodium and salt should not be equated. Okay? Patients should be instructed to avoid high sodium foods. Kahit sabihin mo pang healthy salt yan. Wala pong healthy salt. Again, kapag may sakit ka, especially heart, diabetes, and hypertension, wala pong tinatawag na healthy salt pagdating sa sakit na yan. Why? The sodium holds water. Kaya hindi po pwedeng uminom ka ng uminom na healthy salt. Hindi po totoo yun. It has minerals. Okay. Ano lang ba ang minerals ng salt? Diba? Ano lang ba ang minerals makuha mo sa salt? Kasi may narinig po ako na nagpo-promote ng salt. Ano lang ba? Hindi na sabi complete daw. Ano lang ba ang mga minerals na makukuha mo sa salt? Diba sodium? And sodium holds water. That is very. Kaya nga, mamaya na po yung matanong. Hindi ko sinabing i-restrict. Kaya nga, low salt, low fat. Why? We still need sodium. But make sure, nasa normal level. Wala pong healthy salt pagdating sa hypertension, sa heart problem, at sa mga may kidney problem. Wala pong healthy salt na tinatawag. Kaya laging sinasabi sa nutrition namin, nutrition and dietetics, low salt. Kahit pumunta kayo sa hospital, anong diet? LS, low salt, low fat. Why? Too much sodium holds water. And then pag may water, magkakaroon ng sobrang daming water. So yung kidney natin, hindi na niya kayang i-excrete yung volume ng water na hinold ng salt sa katawan natin. That's why the patients prone to edema later on can develop embolism. Mamamatay pasyente. Be careful. Ulitin ko, wala pong healthy salt pagdating sa hypertension, diabetic, and kidney problem. Be careful. Wala po akong sinabi na tanggalin ng salt. Low salt. Okay, ulitin ko, low salt. Because we still need salt in the body. Pag walang salt, edi hindi rin walang mag-hold ng water. Kailangan ng water ang katawan natin. Pero dapat nasa tamang amount lang yung sodium para kaya niyang i-hold yung water. Okay? Alright. Patients should be instructed to avoid high sodium foods. Okay. Ay, hindi naman ako kumakain ng maalat. Hindi naman kami maalat magtimpla. Pero yung ulam namin, dilata, tosino, ay puro mga, yung mga na pagkain. High sodium foods, yung mga preservatives. Sobrang taas po ang salt niya. Kaya nga yung, di ba, ang salt is ginagamit pang preserve ng mga karne before. Why? Too much salt. Ay hindi po kaya mag-withstand yung ibang microorganism, bacteria. Kaya ginagamit siyang pang preserve ng foods.
So, too much preservative foods, no? Sobrang taas po ng sodium yan. Lalo na yung mga dilata. Lalo na yung mga, kaya hanggat maaari, itry natin kumain ng mga hindi ganitong ukuring pagkain. Too much mga, mga nor. Ang taas ng sodium yan. Mga nor, di ba? Pinapakita yan sa TV. Pinapakita yan sa mga budget, ginisa. Sorry, hindi ko maano kasi wala po kaming ganyan sa bahay. Hindi ko mabanggit yung iba kasi wala po kaming ganun sa bahay. Ano pa ba? Lahat ng nasa supermarket, that foods are killing us. Ang dami pong mga preservatives. And that is very high sodium content na mga pagkain. Salt substitute should not be used because they contain potassium chloride. Alright. Maraming nagsasabi, ay meron akong healthy salt, may salt na meron kami imported pa. Ito, based on my experience. May friend ako na nagsabi sa akin, ay may salt ako na galing sa ibang bansa. Substitute ito. Actually, sorry because that is contained with potassium chloride. Alam niyo ba kung ano potassium chloride? Sino nakakalam kung ano potassium chloride? Ang potassium chloride, siya po ang ginagamit sa lethal injection. Okay? Nag-encounter na po ba tayo na lethal injection before? Yan po ang ginagamit. Kapag in-inject na yan sa isang pasyente, too much. Yan po yung ginagamit sa mercy killing. Okay, sa pasyente, potassium chloride. And salt substitute, yung sinasabi nilang healthy salt daw. You don't know sinong gumawa niyan. It may be contained with potassium chloride. And too much potassium chloride na ma-intake natin. Wait, nakalimutan ko yung amount of potassium chloride. Kaya nga dati pag nag-duty kami sa ospital, hindi po yan basta-bastang sinusupervise po yan ng mga galing. Why? Kapag na-inject po ng too much potassium chloride, pag too much potassium chloride ang naano sa tao, matindi po ang magkakaroon ka ng arrhythmia. Okay? Kapag na-injectan yung isang tao o too much intake of potassium chloride from the salt substitute. Okay? From the salt substitute. Hindi mo alam na meron palang potassium chloride component yan. And then too much intake of that can lead to arrhythmia. Kaya nga siya ginagamit pang mercy killing or pang lethal injection. Why? Pag na-inject yan sa'yo, magkakaroon ka ng arrhythmia until you die. Uncontrolled na yung heart mo because it contracts the heart ng too much. Okay, ang trabaho kasi ng potassium chloride is to contract the heart muscles. Muscles kasi yung ating heart. Pag nagko-contract yan, and then matindi po ang iyong arrhythmia, mayat-maya yan, mamamatay na yung pasyente. Okay? So now, be careful po sa mga pinag-aano natin. Ang potassium chloride, importante yan. Sa mga taong sobrang mahina na po ang kanilang heartbeat. Like, below na meron na silang dysrhythmia, below 60. Pag halimbawa, 40 na lang heartbeat, ina-injikan po yan ng potassium chloride para mag-pump yung heart. Kahit umabot man lang sa normal heartbeat. 60 to 100 is the normal heartbeat. Noon, 60 to 80. But now, sa bagong theory, 60 to 100. But more than that, can lead to arrhythmia because of the salt substitute na merong potassium chloride. Alright. So, I hope may natutunan po kayo. Please, hindi po binawal ang salt. Okay, again, wala pong matatawag na healthy salt. Pare-pareho lang lahat. Studio. Kahit ma-pink pa yan, ma-blue pa yan, ma-black pa yan. It's still, salt is sodium. Okay, sodium ang pinag-uusapan. Kahit ano pang kulay yan, kahit ano pang lasa yan, sodium po ang mineral na meron yan. Pag sinabi salt. So, ang paalala, less salt, less sodium. Okay. Kaya, please, be careful sa sodium intake. Delikado ka. So, potassium restriction, 2 to 4 grams. Okay? Sa lahat ng may problem sa kidney, no?
kailangan ng potassium na intake ay 2 to 4 grams only. Kaya nga, 20 grams divided to 4 pa. High potassium food should be avoided. Okay, oranges,